hi po sa lahat ng viewers ko. Hi po sa lahat ng mga subscribers ko. Kung ikaw bago pa lang sa YouTube channel ko, please do subscribe and hit the notification bells para every time may bago po akong video, manonotify niyo po. Ako po pala si Angelique Marie. And ang topic po natin ngayon, yung title nga po nitong vlog ko ngayon ay paano natin kontrolin ang ating homesick dito bilang OFW, bilang DH, kung saan man po kayong lugar, alam ko po lahat po yan nakakaranas ng ganyan homesick. Lalo, ang dami pong may bago po nga namatay ngayon dyan sa Saudi Arabia. Nakakalungkot talaga. Nagbigti po yung katulong Pinay po. Alam ko po, nakita nyo po yun sa news. Kawawa po talaga. Yung problema talaga natin, ang problema, lahat ng problema may solusyon. Hindi po dapat tayo maging lubos-lubusan yung isipin yan. Kaya nga po tayo nagtrabaho dito para yung mga problema natin, kahit yung mga gastusin natin, makakaya natin yan. Tiyaga lang talaga. Kung may iba kang problema, i-share mo naman din sa mga kasama mo, iba mong kasamang katulong, or tumawag ka araw-araw sa pamilya nyo. Yun lang naman. Simpleng mga panglingaw ba? Kung sa Bisaya, palingaw. Hanap ka ng mga lipas oras mo. Kung bakante yung trabaho mo, or kung habang before ka matulog, magdasal muna. Yun talaga ang gagawin natin. Kasi ngayon high-tech naman. May mga cellphone po naman tayo. Kung may Android phone po kayo, kung may wifi sa amo ninyo, why not? Tawag po tayo sa ating mga pamilya araw-araw. At may sahod po naman tayo. Palagyan natin yung pamilya din natin ng wifi sa kanila para online lang sila lagi. In case of emergency, makukul mo agad sila. Di ba? Ganun lang. Tapos ngayon may TikTok naman. Halos lahat ng mga OFW nga nasa TikTok na lang ang tutok, diba? Yun. Ganun lang kasimple. Siyempre, hindi talaga natin yan maiiwasan, lalo na pag sigurong may sakit tayo. Nagkasakit tayo. Yun. Diyan talaga umaatake yung kalungkutan natin at gusto nating makasama ang ating mga mahal sa buhay. Ganun. Yun, naranasan ko rin naman yan, pero thank God ako na okay ako. Nakaya ko yun. Yun lang siguro matindi kong homesick yung before sa unang amo ko. Yun lang, yung nag-away-away kami ng unang amo ko. Tapos bumalik ako sa ahensya, nawalan ako ng pag-asa. Gusto ko nang umuwi ng Pinas. Ganun. Yun lang. Pero ngayon, sobra akong thankful na okay ako. Alam ng pamilya ko kung malungkot ako. Yung ayaw ko lang, yung panay silang magsabi ng problema sa akin. Oo, ako na nga ang lahat. Ako na nga, tutustusin ko na nga lahat ng gastusin nila doon. Ako pa talaga lahat, pati problema, lahat ng mga ginagawa nila. Kung may mga mali man sa bahay, ako pa talaga, kailangan ko pa ba talaga yung malaman? Alalahanin ninyo, mga mahal namin dyan sa Pinas, alalahanin ninyo na kami po ay nag-iisa po dito sa abroad. Wag po yung puro kalungkutan na lang ang isi-share nyo sa amin. Paminsan-minsan naman, kamustahin nyo din kami dito kung okay ba kami. Okay ba yung trabaho mo dyan? Okay ba yung tulog mo dyan? Kamusta ka dyan?
Ganyan, hindi po pera na lang lagi. Kung pera na lang po lagi, kawawa naman din po kami. Ang halos lahat ng nakikita kong katulong, puro mga butot balat na lang dito. Maawa din po naman kayo sa amin. Maawa po kayo sa amin. Kasi yung sahod po namin, hindi po namin naahawakan dito. Swerte yung mga iba. Ako hindi. Hindi ako nakakahawak ng pera dito. Diretso yan sa pamilya ko. Kaya swerte yung nakakatanggap ng pera ko, para lang siyang pensyonado, no? Joke lang. Oo, totoo. Pero okay lang sa akin. No? At syempre, nagtrabaho naman po ako dito para sa kanila. Para hindi po kami mangutang kung saan-saan. Yun ang ayoko. Yun ang iniwasan ko sa Pinas. Kahit may maganda akong trabaho sa Pinas, okay yung trabaho ko dati sa Pinas. Pero yung problema dyan sa Pinas, ang sahod. Ano ba yan? Dapat yung mga gobyerno dyan gawan na naman ng paraan para hindi na lumuwas ang mga Pinoy papuntang abroad. Ano ba yan? Kaya tingnan nyo, ang dami ngayon namamatay. Kawawa. Okay lang kung mabuti yung amo mo, swerte ka. Paano kung masama yung amo mo? May bago na naman sa news ngayon na sinaksak daw, pero hindi ko nakita kasi ayoko. Masama pa yung pakiramdam ko konti ngayon. Ayoko yung makita yung mga ganyan kasi nakakadagdag hina po yan sa amin. Kaya pray na lang po talaga tayo sa mga kabayan ko po dito ngayon sa abroad. Pray po talaga tayo lagi. Wag po nating hayaan manalo yung kahinaan natin. Matatapang po tayo kasi kaya natin lumuwas ng mag-isa. Nagtrabaho tayo, nagsimula tayo dito ng mag-isa. Kaya natin to. 2 taon. Sus, ang hindi yan sapat. Kumbaga sa sahod mo, hindi ka makakaipon sa 2 taon. Kaya yun ang isipin natin. Ngayon, pasalamat tayo. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras. Thank you. Ako, mag-e-extend din ako. Kaya alam ko na kailangan ko pa ng pera. Kailangan pa ng pamilya ko. Kaya tiis na lang kung gusto din ng amo ko na mag-stay ako. Mag-stay tayo. Grab your opportunity. Kung mabait naman yung amo nyo. Kaya dasal po talaga, number 1, dasal po talaga tayo para hindi po tayo maging malungkot. Kaya natin yung mga problema natin. Walang problema na hindi mo makakaya. Yan ang isipin po natin. Kahit sa Pinas ka, ganun din. Uuwi ka, may pamilya kang kasama. Pero mas malala kasi nakikita mo na walang laman yung mesa mo. Walang pagkain. Wala kang mabuting trabaho dyan sa Pinas. Kung meron naman, huwag ka nang lumuwas. Kung sa tingin mo mahina yung loob mo sa mga ganito sitwasyon, hindi mo kaya, huwag na lang talaga lumuwas. Meron din naman tayo mga examination dyan sa Pinas before tayo lumuwas. Psychological test, meron din. Kaya hindi po talaga din basta-basta kung may diferensya na po tayo dyan sa Pinas pa lang, hindi po talaga tayo makakaluwas kasi delikado. Baka pumunta ka lang dito, naghanap ka lang ng problema sa ibang bansa. Bigyan mo lang ng malaking problema yung pamilya mo. Kaya isip po talaga muna kung kaya o hindi. Huwag basta-basta lumuwas ng bansa. Kung mahina yung loob mo, hindi mo kaya. Sa tingin mo hindi mo kaya, huwag na lang. Diyan ka na lang maghanap ng trabaho. Kung ikaw man ay andito na sa abroad, dasal po talaga tayo lagi. Kung may problema po tayo sa amo, kausapin natin ang mga ahensya po natin dyan sa Pinas. Or kung may contact na po kayo sa ahensya dito,
sa welfare dito sa abroad or saan ka mang lugar, sa Saudi ka man or sa Qatar o sa ibang lugar, may welfare po tayo dito sa kung saan po tayong naka-destinasyon. Yun, hindi lang po yun sa Pinas, meron din dito. Kaya kontakin nyo po yung kung may mga problema, tinding problema kayo sa mga amo ninyo. Huwag po kayong matakot na bumalik ulit sa ahensya ninyo. Balik po talaga. Kaya maliit man yan, kung sabihin nyo yung problema nyo para yung ahensya ninyo, kontakin yung amo ninyo, o kung pwedeng pang ayusin, ano pang dapat ayusin. Ganun. Kung maliit lang naman, kaya kausapin lang. Yun lang naman. Huwag nyong dibdibin. Huwag nyong sarilihin yung problema ninyo. Dapat i-share nyo yan sa kasama ninyo or yun, para may matulungan kayo. Kung kailangan nyo ng tulong, matutulungan talaga kayo. Yun lang po. Sana huwag po tayong manghina ng loob. Kaya natin to. Kaya natin lahat ng mga problema natin sa kagustuhan ni Jesus. Salamat po sa pagnonood ng video ko. Keep on watching. Bye!